Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Assam, India. Sa Assam, nagmula ang isang babae na si Bandana Kalita o tawaging nating Dana, 31 years old. Ang pamilya ni Dana ay masasabing may kaya at sila nga ay may maliit na negosyo. Si Dana ay simple lamang at tahimik na babae. Habang nag-aaral, nakilala ni Dana ang isang lalaki na si Amaryothi Day o tawaging nating James, 32 years old. Ang tanging kasama lamang sa buhay ni James ay ang kanyang nanay na si Shankari Day o tawagin namang natin Kari, 62 years old. Nag-iisang anak ni Kari si James at nagawa niyang palakihin ng maayos ang kanyang anak mag-isa. Itinaguyod ni Kari ang kanyang anak sa pagtatrabaho at pagtatayo ng iba't ibang mga negosyo. Nang lumaki naman si James, ipinagpatuloy niya ang mga business ng kanyang nanay. Hanggang sa maglaon, nakapagpundar na nga sina James at Kari ng 4 na mga bahay. Tumira ang mag-ina sa isa sa mga bahay at pinaupahan naman ang 3. Nang magkakilala nga, naging malapit na magkaibigan sina Dana at James. Hanggang sa magsimula ang kanilang relasyon. Subalit hindi naging madali ang relasyon ng dalawa. Pareho kasing tutol ang mga magulang ni Dana at James sa kanilang pagmamahalan. Pero mas nanaig ang pagmamahalan ng dalawa at kalaunan ay nagdesisyon na magpakasal kahit hindi ito gusto ng kani-kanilang mga magulang. Hindi tumigil ang dalawa na suyuin ang kani-kanilang pamilya para sila ay matanggap at maging maayos ang lahat. Sa pagdaan ng panahon, tila nag-iba nga ang ihip ng hangin. Ang pamilya kasi ni Dana at James ay unti-unti na silang natanggap. Kaya nga sobrang saya ng dalawa na sa wakas ay nakuha na nila ang basbas ng kanilang mga pamilya. Pero makalipas ang ilang taon, isa na lamang ang kulang sa pagsasama ni Dana at James, ang magkaroon ng sariling anak. Dumaan pa ang mga taon, subalit hindi sila talaga nabiyayaan magkaanak. Pero kahit na ganon, hindi nagkaroon ng problema ang mag-asawa. At sa kabila ng pagsubok na ito, mas naging matibay ang relasyon ni Dana at Kari. At ang kagandahan, mas naging close pa ang magmanugang at biyanan. Sinabi ni Dana kay Kari na gusto niya maging isang gym instructor. Hindi naman nag-atubili si Kari na magbigay ng pera kay Dana na kanyang ginamit sa pagtitraining. Bukod doon, madalis din bigyan ng pera ni Kari si Dana na panggastos. Si Kari na rin ang nag-aasikaso sa bahay ni Dana at James. Sa bahay na mag-asawa, pansamantalang tumira si Kari habang naghahanap ng trabaho si Dana. Tila nga wala nang nagiging problema si Dana at James dahil laging handang tumulong si Kari sa kanila. Pero isang araw, nagulat na lamang ang kapitbahay ni Dana at James dahil nag-alsa balutan si Kari sa bahay. Pero walang nakakaalam ng dahilan kung bakit umalis ang biyanan ni Dana sa bahay ng mag-asawa. Si Kari ay nabuhay mag-isa sa bahay na kanyang pinapaupahan. Pinutol na rin umano ni Kari ang pagtulong niya sa mag-asawa. At para magkaroon ng sariling pera, pinaubaya na ni James kay Kari ang kita sa renta ng mga pinapaupahang bahay. Ang pera ay pumapasok sa mga bank accounts ni Kari. At bukod kay James, ang kanyang tiyuhin at kapatid ni Kari ang may access sa nasabing bank account. At dahil sa pag-alis ni Kari, unti-unti na ngang lumayo ang loob ni James at Kari sa isa't isa. Madalang nang magkita at mag-usap ang mag-inang Kari at James. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng August 29, 2022. Umaga ng araw na ito, nagpunta si Dana sa isang police station. Ayon kay Dana, nawawala ang kanyang asawang si James at ang biyanan niyang si Kari. Sinabi din niya sa mga pulis na hinanap niya na nga sina James at Kari sa lahat ng lugar na pwede nilang puntahan. At ilang beses din niyang tinawagan ang dalawa, subalit hindi ito sumagot. Iyak nga ng iyak ang babae sa mga pulis dahil nag-aalala na siya kung nasaan ang mag-ina.
Pinakalma naman siya ng mga pulis at sinabing sisimulan nila ang investigasyon. Pero makalipas ang ilang araw, hindi naman hinanap ng mga pulis sina James at Carrie. October 2022 naman nang nagpunta ang pinsan ni James sa police station na tawagin na lang nating Ben. Ayon kay Ben, naniniwala siya na ang asawa ni James na si Dana ang may kinalaman sa pagkawala ng mag-ina. Sinabi pa ni Ben na sinuri niya nga ang bank account ni Carrie at halos linggo-linggo ay minagwi-withdraw umano ng pera mula sa account. Pero tulad nga ng una, walang ginawa ang mga pulis sa nireport ni Ben tungkol sa pagkawala ni na James at Carrie. Lumipas ang ilang buwan, bumalik si Dana sa police station. Tinanong na nga niya kung may update na sa kaso ng pagkawala ni na James at Carrie at sinabi nga ng mga pulis na wala pa ring update. Walang nagawa si Dana kundi umuwi na lang sa kanyang bahay. Nang panahon na ito, nagdesisyon na si Dana na umalis sa bahay ni na James na pagmamay-ari din ni Carrie. Tingin kasi niya, ang kanyang mga kapitbahay ay hinuhusgahan na siya para sa pagkawala ni na James at Carrie. Tumira na lamang si Dana sa bahay ng kanyang mga magulang. At makalipas ang 6 na buwan, bigo pa din si Dina na makakuha ng update ng kaso ng pagkawala ng kanyang asawa at biyanan. Kaya naman nagtungo na siya sa CIB o Crime Investigation Bureau ng India o parang NBI dito sa atin. Doon ay muling nanghingi ng tulong si Dana para mahanap sina James at Carrie. Habang nasa CIB, sinabi din ni Dana na may hinala na siya kung sino ang may kinalaman sa pagkawala ng dalawa. Ayon kay Dana, ang tito umano ni James ang tanging may alam ng bank account ni Carrie. Naniniwala si Dana na ang lalaki ang kumuha ng pera mula sa bank account ni Carrie. Sa kabuuan, halos 337,000 pesos na ang nawi-withdraw sa bank account ni Carrie. Dito na nga mas naguluhan ang mga pulis dahil ang tinuturo ni Dana ay ang tiyuhin ni James, habang ang pamilya naman ni James ay itinuturo si Dana. At para nga bigyan ng linaw ang lahat, nagsimula na ng investigasyon ang mga pulis. Inisa-isa ng mga pulis ang withdrawal transactions na ginagawa sa account ni Carrie. At dun nga ay lumabas ang katotohanan. Hindi ang tito ni James ang nagwi-withdraw ng pera kundi si Dana. At dahil doon, sinimulan na nilang imbestigahan ang mga kinikilos ni Dana. Pinuntahan ng mga pulis ang dating bahay ni Dana at James. Na-interview nila doon ang isang lalaki. Ayon sa lalaki, ilang araw matapos mawala ni na James at Carrie, nakita niya si Dana sa taas ng bahay ni na Carrie. May nakita daw siyang usok sa rooftop ng bahay. Sinabi pa ng mga kapitbahay na madalas nilang makita ang dalawang hindi kilalang lalaki na nagpupunta sa bahay ni Dana. February 2023 at kahit nga wala pang matibay na ebidensya, inaresto ng mga pulis si Dana. Sa interogasyon ng mga pulis kay Dana, itinuturo pa din niya ang tito ni James na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa at biyanan. Pero inamin din ni Dana na siya nga ang nagwi-withdraw ng pera mula sa account ni Carrie. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis, kaya nanatili si Dana sa police station. Makalipas ang 2 araw, sa hinaba-haba nga ng pagtatanong kay Dana, sa wakas, siya ay umamin din. Inamin niya sa mga pulis na pinatay niya ang kanyang asawang si James at ang biyanan niyang si Carrie. Kinuwento din ng babae sa mga pulis kung saan nagsimula ang lahat at bakit niya napatay ang mag-ina. Ayon kay Dana, masaya ang pagsasama nila ni James. Wala daw silang problema sa pera dahil sinusustentuhan nga sila ni Carrie. Pero nagsimulang magkaroon ng lamat ng kanilang pagsasama nang nagtrabaho siya bilang gym trainer. Sa tuwing nagpupunta si Dana sa gym, nakikita niya sa tapat nito ang taxi driver na si Dante Deca. Tila nga nahulog ang loob ni Dante kay Dana. Sundo pa nga ng lalaki si Dana sa gym at bahay. Hindi nagtagal na humaling na din si Dana kay Dante at nagkaroon ng bawal na relasyon. Kapag pumapasok na sa trabaho si James, pinapupunta ni Dana ang kalaguyo niyang si Dante. Makalipas naman ang ilang linggo,
Ipinakilala ni Dante kay Dana ang kaibigan niyang si Arup Deka. Si Arup ay isang tendero ng gulay. Tulad ni Dante, naging kabit din at kalaguyo ni Dana si Arup. Madalas din na nagpupunta si Arup sa bahay ni Dana at James kapag wala doon si James. Kung iisipin nga, sabi sa mga balita, ginawa umanong motel ni Dana ang bahay nila ni James. Tila na-adik umano sa pakikipagtalik si Dana at hindi na nakontento. Ayon din po sa mga balita, sinabi ni Dana sa mga pulis, hindi lang sina Arup at Dante ang kanyang nakarelasyon, kundi marami pang ibang mga lalaki. Hindi naman nagtagal, nalaman ni James ang pangangaliwa na ginagawa ni Dana. Walang ka-idea si James na siya pala ay ilang beses nang inuputan sa ulo ni Dana at mismo sa loob pa ng kanyang bahay. Dito na daw nagdesisyon si James na mag-file ng divorce. Nang nalaman ito ni Dana, hindi man lang siya humingi ng tawad sa asawa niyang si James. Ang mas nasa isip umano ni Dana ay kung paano niya gagawa ng paraan na mapunta sa kanya ang mga ari-arian at pera ni James. Alam kasi ni Dana na kapag nakipaghiwalay si James sa kanya, wala siyang makukuha kahit piso. Natakot si Dana na maghirap kaya isang plano raw ang ginawa niya para kay James at kay Carrie. Ang pangyayari. August 17, 2022, binisita ni Dana ang kanyang biyanan sa bahay nito. Kasama nga ni Dana ng oras na iyon ay si Arup. Pagpasok sa bahay, kinumpirma muna ni Dana kung walang ibang kasama si Carrie. At habang magkausap sina Dana at Carrie, inatake ni Dana ang matanda. Tinulungan siya ni Arup na saktan si Carrie. Pinaniniwalaan nga na binugbog nila ang kawawang matanda. At dahil sa katandaan, hindi kinaya ni Carrie ang mga pinsala na kanyang tinamo at tuluyan nang nasawi. Itinago ni Dana at Arup ang labi ni Carrie sa malaking ref sa bahay nito. Ang kawawang James naman ay walang kaalam-alam na wala na pala ang kanyang nanay. At ng August 23, 2022, gabi ng araw na iyon na umuwi si James mula sa kanyang trabaho. Agad siyang dumiretso sa kwarto para magpahinga. Pero bigla na lang pumasok si Dana sa loob ng kwarto, dala ang inumin at pagkain. Pinainom ni Dana ng juice ang kanyang asawa. Hindi naman tumanggi si James at ininom ang juice. Makalipas ang ilang minuto, nawalan na ng malay si James. Nang nawalan na nga ito ng malay, pinapasok ni Dana si Dante sa kanilang bahay. Nagtulong sina Dana at Dante na sakalin si James. Hanggang sa tuluyan na ngang namatay si James. Tulad ng ginawa ni Danny kay Carrie, iniligay din niya ang labi ng kanyang asawa sa isang malaking ref. Matapos naman ang ilang araw, inutusan ni Dana sina Arup at Dante na kunin ang labi ni Carrie sa bahay nito. Sumakay ang dalawang lalaki sa taxi ni Dante. Nang nakarating na sina Arup at Dante sa bahay ni Dana, pinasok nila sa taxi ang labi ni James. Pagkatapos ay nagpunta ang tatlo sa isang gubat. Inantay nilang maggabi at sinuyod ang gubat. Sa isang parte ng gubat, iniwan ni Dana, Arup at Dante ang labi ni James at Carrie. Pag-uwi naman ni Dana sa bahay, sinunog niya ang mga ebidensya na magtuturo sa kanya sa ginawa niyang krimen. At makalipas nga ang ilang araw, saka pa lang naisipan ni Dana na i-report sa mga pulis ang pagkawala ni James at Carrie para siya ay hindi paghinalaan. Ayon pa kay Dana, unang nagtaksil daw si James sa kanya at nagkaroon ito ng napakaraming mga babae. Sobra daw nasaktan si Dana sa ginawa ng kanyang asawa. At para naman sa kanyang biyanan, noon pa daw may galit si Dana kay Carrie. Matapos ang pag-amin ni Dana, agad na inaresto ng mga pulis sina Arup at Dante. Kinasuhan sina Dana, Arup at Dante ng 2 counts of murder. Sila ay pare-parehong ikinulong. Napansin naman ng mga pulis na tila walang bakas ng awa at pagsisisi si Dana sa ginawa niya sa kanyang asawa at biyanan. Pinuntahan din ng mga pulis ang gubat kung saan iniwan ng mga sospek ang labi ni James at Carrie. At makalipas ang ilang araw, natagpuan na nga nila ang labi ng mga biktima.
Habang hindi pa nagsisimula ang trial ng kaso, umapila si Dana na siya ay makapagpiyansa nang sa gayon ay pansamantalang makalaya. November 2023 nang nabigyan ng pagkakataon si Dana na makapagpiyansa. Pero inutusan ng korte si Dana na kailangan niyang magpaalam muna sa mga pulis kung lalabas man siya ng syudad. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso at wala pang lumalabas na trial at hatol sa tatlong mga sospek. Kung mapapatunayan sina Dana, Arup at Dante na guilty sa pagpatay kina James at Carrie, maaari silang mahatulang ng bitay o habang buhay na pagkakulong. Sa tingin nyo, totoo kaya ang sinasabi ni Dana na unang nangaliwa sa kanya si James, kaya nangaliwa din siya bilang ganti? May alam ba kayong krimen sa Pilipinas o kwento dito sa ating bansa na tulad ng ating istorya ngayon? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon na mabigyan ng title ang ating kwento ngayon, ano ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!